So yun po mga idol, no? Isa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Brad Dudong Adventure po, no? Update po tayo ngayon. Dito po nakauwi na po kami. At maraming salamat po sa unang-una sa Panginoon. At pangalawa sa inyo mga idol, no? Sa pagdarasal nyo po para sa mission accomplished namin. Maraming salamat po talaga mga idol, no? Yun. Ganoon pa man, wala na sana si medalyon. Yun nga lang, hindi ko lubos akalain na nakikipagsabwat pala yung mga superior sa kanya. Ngayon ko lang din po nalaman na yung mga superior pala, yung pitong superior, nakipag-alyansa pala sa mga masasamang mananabas. Yung mga superior po na yan po yung nagbibigay ng kilos sa amin noon. 7 po sila, malalakas po yan mga idol. Higit na malakas pa kaysa kay medalyon. At yun yung problema natin sa buhay natin ngayon. Kasi delikado po, sobrang delikado na po talaga mga idol, no? Pero lalaban pa rin po tayo. Hindi man magkapantay yung lakas namin. Aasa lang po tayo sa mga aasa po tayo sa Panginoon. Mga dasal nyo po mga idol. At sabayan natin ng full power. Yan. Kailangan tatag. At perpektong plano. Yun yung natin, panglaban natin sa kanila. Wala akong ibang maisip na paraan para makipagsabayan sa kanila. Kailangan ko hukayin yung alas ko. Tinago ko yun kasi hindi naman totally na alam ko noon na balang araw magkakaharap kami bilang magkalaban ng mga superior na yan. May kutob lang ako noon, pero ngayon nangyari na talaga. Kasi yan din yung binubulong ng gabay ko noon. Yan yung binubulong niya. Ngayon nangyari na talaga. Bukas siguro mga idol, kasi ngayon 31 ngayon. Bukas siguro mga idol, hanap lang ako ng pangbaon. Iwan ko din sa pamilya ko na tawag nito, yung sa nila sa nila, yung sa pagkain nila at saka yung allowance ng mga anak sa school. Kasi hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako makakauwi. Hanggang kailan ako dun sa bundok. Magkasama pa rin naman kami ni Dudoy tsaka ni Maui. Yan. Mission to kill. Superiors. Hindi na po natin antayin na lumala yung kasi alam ko po yung mga abilidad nila mga idol. Na-confirm ko po dahil po sa tulong ng isang kaibigan na matagal na din nagbagong buhay. Nag-message sa akin na lang daw siya. Kumbaga, hindi lang daw siya nagsabi. Matagal niya daw alam yun. Kasi kung alam ko pa noon, yung mga superior na yan yung anuhin ko talaga.
Pitong chapter po yan, kaya naging 7 yung superior. Chapter number 1, tsaka chapter hanggang chapter 7. Kada chapter may superior po yan mga idol. May pinuno, tsaka may superior. Yun nga lang, yung ako sana yung papalit na superior sa pangatlong superior yung namin noon. Namatay yung pinuno, tapos pangatlong superior naman yung pumalit sa kanya. Tsaka namatay naman. Kaya ako sana yung gagawin nilang pangatlong superior, pero hindi ako pumayag kasi may mga anak ko. Tsaka matagal ko nang pangarap na lumabas talaga sa sa pagiging mananabas. Ngayon, bumuo ng pagka mga ilang buwan yung nakalipas, hindi ako pumayag sa alok nila na maging superior. Gumawa po ng superior, pangatlong superior. Kaya yung pangatlong superior na yon naging po siya, commander din po siya dati at naging superior, ikatlong superior. Tapos na-assign po siya sa same po namin, same location, pero sabi ko wag mo nang ako na dito kasi malaki naman yung area, doon ka na lang sa sa kabilang bundok. Kaya yon, nagkaintindihan kami. Yun nga lang, hindi ko alam na ganun pala yung plano nila. At hindi po iisa yung ugat ng lahat na to, mga idol. Hindi po iisa yung pinakamalakas dito. Marami po sila kasi iba-ibang chapter po yan eh. Lahat po ng mga mananabas, hindi po iisa lang yung utak. Hindi, mga po yan, mga sabuatan po yan. Hindi naman po yan, hindi naman po lalaki yung grupo nila kung iisa lang yung mastermind. Siyempre, maraming connection yan. Iisang utak, pero marami yung ulo na nagdadala ng utak na yan. May malalakas, may katamtaman yung lakas. Meron namang kalibel ko lang yung lakas, ganon. Pero marami po tayong strategy na iniipon para po magamit natin sa laban, lalo na ngayon na sobrang lakas na po ng mga kalaban natin. Isang banta po yan sa amin. Mahinhin po yan magsalita yung mga superior na yan. Pero hindi mo po alintana sa mukha nila o sa pakikipag-usap nila yung kasamaan. Kasi sekreto po yan kung kumilos eh. May binibiktima din yan. Marami din yan binibiktima. Sigurado kasi hindi naman gagawa yung si Medalyo ng ganyan kung hindi nila pinapayagan eh. At siguro nagtaka din kami bakit sobra-sobra na yung, kung alay lang, bakit sobra-sobra na yung mga binibiktima nila Medalyon. Yun pala, sabi ng kaibigan ko, marami daw mga bata na nung hindi pa siya nagbagong buhay. Sa ibang chapter po yan siya eh, mga idol. Isang commander dati na nagbagong buhay din. Marami doon mga bata na nilalagay doon, tapos nare-ritual, inaalay nila sa mga kapangyarihan ng superior. Kasi kada taon sa isang superior 5 yan eh. 5 bata yan eh, 5 buhay ng mga inosente. Yung ginagawa nilang pang-alay. Yun, noon tinutulan namin yan, kaya yung ginawa nila, hayop lang yung inanuhan nila, yung ginagamit sa alay. Pero ngayon wala na kami sa
panig nila, tapos naging masama na din sila, naging masama na sila noon kasi may balak na sila eh. Hindi naman sila papasok sa pakikipag-alyansa dyan sa mga masasamang mananabas kung wala silang plano noon pa na gumawa ng mga ganyan. Kaya siguro wala nang tututol sa kanila ngayon na gawin yung gusto nila, kaya mga bata na yung ginawa nilang pang-alay. Pero ganun pa man, yung tanging paraan ko lang po or tanging alas ko po sa pakikipaglaban sa kanila, yung kasuotan po ni Commander Lawi. Yan. Mahalagang ano po ito mga ito, mahalagang informasyon na ngayon ko lang po sasabihin. Yung time po na napuntahan ako ni Brother Eugene doon sa bahay, tapos ko na pong nailibing yung kagamitan ko noon. Yung kasuotan ni Commander Lawi bilang isang Commander Lawi. Tinanong po ako noon, sabi ng sana yung kasuotan mo, bakit di mo na sinusuot? Sabi ko andun na sa bahay, ganon. Sabi ko ganon, hindi ko sinabi na nilibing ko. Ano po yan? Diyan nyo, kung masusuot ko po yun, diyan nyo po makikilala kung ano yung ugali ni bilang Commander Lawi. Kasi yung Commander Lawi po kasi, hindi po ako mismo yung Commander Lawi, kundi yung kasuotan na yun. Oo. May antas po na lakas yung kasuotan na yun mga idol. Kasi hindi ako naging Commander Lawi kung wala yun. Pinamana sa akin yun ng pinuno namin. Iba naman yung binigay sa amin na yung kasuotan. Malakas din yun, pero nilipat ko po dito sa medalyon ko. Nilipat ko po yung kapangyarihan nun. Kaya yun, kailangan ko po makuha yun. At sana walang balakid dun sa paghukay ko nun. Kasi mission ko yan yan yung mission ko, first exploration namin. Tapos yun, pag makuha ko na yun, hindi ko po nakakalimutan kung saan ko yun nilibing mga idol. Natatakot man akong suotin yun kasi baka hindi nakayanin ng katawan ko yung lakas nun. Pero thankful naman ako na andito yung medalyon natin, kasi ito yung nagpo-provide ng lakas sa atin habang tumatagal, lalo pong lumiliksi yung katawan natin. Kaya sana pahintulutan tayo ng kasuotan na yun para makipaglaban sa mga superiors. Unang superior po yung nakita natin, si Commander Agimat. Sa chapter 1 po yun siya. Chapter 2 naman, hindi ko na lang po muna sasabihin yung mga pangalan nila. Minsan na ring may lumabas na superior noon, pero hindi ko pa sure kung siya ba talaga yun. At mula noong nakita ko siya, naninag ko siya doon nung time na si Turo pa yung namin, operation namin kay Commander Turo. Nung hindi pa siya yung unang pa talaga, yung kasama pa kami ni Kuya Bads. Naninag ko po yung yung tawag nito, yung wangis ng pangalawang superior. Pero
umalis po yun eh. Hindi po nakisawsaw sa laban. Parang may tiningnan lang siya. Kinonfirm siguro niya kung sino yung mga kalaban ni Turo. Kaya yun. Yan. Pasensya na po kayo. Medyo maingay talaga dito kasi may mga bahay. So yun. Sana po mga idol, ipagdasal nyo po. At maging mission success na naman tayo kasi sobrang bigat na po ng mga kalaban natin ngayon. At ito pa, hindi pa, yan o. Yan. Medyo okay na po siya. Yan. Yan o. Yan mga yan, ito yung naputol. Yan o. Yan, makikita nyo naman mga yan. Yan po yung naputol. Ito. So, yun mga idol. Maraming salamat po sa panonood ng update natin. Binabati ko po kayo ng Happy New Year po sa inyong lahat. Sabay po nating salubungin yung bagong taon. At sana sa bagong taon na darating, sana po maging success po yung mga buhay natin at mapagbigyan daan yung pag-abante natin sa next journey natin sa buhay, no? Sana ay wala nang gulo, matapos na lahat, at sana ay wag po kayo magsawa na sumuporta sa pagpapanood ng mga video natin, no? Love shoutout po sa inyo lahat mga idol, at ito po si Brad Dudong Adventure na nagsasabing mahal na mahal ko po kayong lahat mga idol. Salute po ako.